Si Tay Raul, ang pangatlo sa 5 mga naging bunga ng pagmamahala ng aking Lolo Delphin at Lola Conreng. Namulat si Itay na isang mangingisda ang nooy kinakaabalahan at pinagkukunan ng hanap buhay ni Lolo Delphin, kalakasan pa noon ni Lolo at kung gaano siya kaprosigidong magpalaot araw man o gabi upang makahuli ng mga isdang kanyang iuuwi upang ibinta sa kanilang kabarangay at maging sa bayan, ay ganoon rin kaprosigidong dumalo saan bang sabungan itong si Lolo Delphin. Kabilang siya sa mga sabongero sa kanilang baryo sa probinsya ng Sorsogon, sa isang bayang nasasakupan noon, kasama ang kanyang mga kumpare, mga kakilalang mga sabongero, ay kung saan-saan sila nakakarating. Makadalo lang sa nasabing salpukan. Nang unay walang hilig na mag-alaga ng mga panabong itong si Lolo Delphin, dahil sa ang pumusta lang sa isang panabong na kanyang magustuhan ang kanyang hilig, dahil para sa kanya ayaw niyang maabala at magastusan sa mga patuka at mga bitaminang bibilhin niya para sa mga alagang panabong. Ngunit lahat ng mga yun ay nagbago nang sabihin sa kanya ng kanyang kabarkadang palagi niyang nakakaharap sa inumang, si Mang Luciano. Paring Delphin, may iba ako. May magandang suhisyon sana ako sa iyo. Total mahilig ka namang dumalo ng sabong kahit saang lugar at kahit na anong oras. Pare, bakit hindi mo subukang mag-alaga ng mga panabong? Ano pare? Paring Luciano, ano ka ba? Abala lang yon. At ang ibibili ko ng pahog at mga bitamina para sa kanila ay iipunin ko na lang at ipupusta ko sa maibigan kong panabong. Diba? Di kung mag-aalaga pa ako, di mas magastos pa yon. At saka pare, bawal sa akin ang mag-alaga ng mga panabong. Dahil magmula nang ipagkatiwala sa akin ng aking tiyuhin ang kanyang mga panabong, ay natakot na akong maulit pa ang mga nangyaring yon. Ang sagot ni Lolo Delphin sa kanyang kainumang kabaryong sabongero. Ang ibig mo bang sabihin pre ay magpasa hanggang sa ngayon ay pinaniniwalaan mo pa rin ikaw ang malas? Kung bakit halos lahat ng mga panabong, mga tandang na ipinagkatiwalang alagaan sa iyo ni Mang Holyo ay walang naisa bang nanalo? Dahil sa maling pag-aalaga mo, Paring Delphin, ako na mismo ang nagsasabi sa iyo. Ang mga panabong na yun ay katulad din nating mga tao na siguro yun talaga ang kanilang kapalaran. Pumuntong hininga itong si Lolo Delphin sa pabirong sabi na yon sa kanya ng kanyang kainumang kabarkada. Basta Paring Luciano, hindi na ako mag-aalaga ng mga panabong. At saka pre, busy ako sa pangingisda. Hindi ko rin maaaring ipagkatiwala sa aking mga lalaking mga anak ang mga panabong kung sakaling mag-alaga ako noon. Bakit naman pare? Pare, oo, sabongero ako dahil sa yun ang kinagisnan kong gawain ng aking mga magulang. At ayoko nang ni isa man sa aking mga anak na lalaki ay maging tulad ko rin. May pangarap ako sa kanila. Ayokong manahin nila sa akin ang maging isang mangingisda. Naaminin man natin sa hindi ay umaasa lang tayo sa swerte ng karagatan. Kung meron tayong mahuhuli o wala upang may makain sila. Gusto ko pa rin makapagtapos silang lahat ng pag-aaral at maging titulado pagdating ng araw. Natahimik pansamantala itong si Mang Luciano sa mga narinig niyang mga sinabing yon ni Lolo Delphin. Kung sa bagay may punto ka riyan pare. Tama ka rin. Tama ka riyan. Ibahin na lang natin ang ating kwentuhan. Iniba nila ang paksa sa inuman. Imbis na sa sabong, ay nagkwentuhan sila tungkol sa pangingisda habang nag-iinuman ng tubang bahalena at nakamasid sa malalim na karagatan. At pagkaubos noon, nagpasya na itong si Lolong magpaalam kay Mang Luciano na uuwi na siya sa kanilang bahay. Sa daan ay hindi pa rin mawala-wala sa isip ni Lolo ang mga sunod-sunod na pagkatalo ng mga panabong na ipinaalaga sa kanya ng kanyang tiyuhing si Lolo Holyo. Ngunit sa unahan ng tay, sa madilim na gabing yon, kung saan ay tanging liwanag lang ng kanyang dalang sinaunang di bateryang flashlight, ang siyang kanyang nagsisilbing gabay sa madilim na gabi, ay mayroon siyang naaaninag na isang
matandang lalaking bago lamang sa kanyang paningin. O sa madaling salitay, hindi niya ito kilala. Inisip noon ni Lolo Delfin na baka siya'y namamalikmata lamang dahil sa maasim-asim na tubang kanilang pinagsaluhan ng kanyang kabarkada. Ngunit totoo ang kanyang nakikitang makakasalubong na niya sa daan. Isang matandang lalaking hindi niya kilala. At nang ito'y nasa kanyang harapan ay huminto ito at mas lalo pang nagtaka't binalot ng kilabot si Lolo. Nang ito'y magsalitang, "Bakit hindi mo muling subukang mag-alaga ng mga panabong iyo? Malay mo, swertihin ka sa kanila at mabigyan ng katuparan ang mga magagandang pangarap mo sa iyong mga anak." Teka lamang po, Lolo. Paano po at bakit parang alam niyo po kung sino? Sino ako? Samantalang ikaw po hindi ko kilala. Hindi na importante pa na makilala mo ako at kung bakit alam ko ang pagkatao mo. Tama ka. Hindi mo ako kilala. Pero ang mga sinabi ko sa iyo ang mahalagang gawin mo. At kung papayag ka na mag-alaga ng mga panabong, ay may paraan ako kung papaano mo ito mauumpisahan at kung saan ka kukuha ng mag-asawang panabong. Kung saan ay doon magmumula ang sinasabi ko sa iyong magbibigay swerte o katuparan sa mga magagandang pangarap mo sa iyong pamilya o sa mga anak mo. Nahihintakutan man si Lolo sa matanda at nahihiwagaan, ngunit pinilit niyang ikalma at alisin ang takot na lumulukob sa kanyang pagkatao at buong tapang niyang itinanong sa matanda kung saan at papaano mangyayari yun. Kinakailangan mo makarating sa isla ng mga engkantong sila ang magbibigay sa iyo ng mag-asawang manok na sa oras na ito'y mangitlog ay doon magmumula ang isang panabong. At kung anong klaseng panabong man yun, ay ikaw na ang makaaalam. Pagkatapos na sabihin yun ng matandang lalaki sa kanya, nagpatuloy na ito sa kanyang ginagawang paglalakad palayo sa kanya. At nang ito'y muling hinarap ni Lolo upang muling umusisa at magtanong sa kanya, nawala na ito sa kadiliman dahil do hindi na yun pinansin pa ni Lolo. Sa halip na kanya itong sundin at paniwalaan sa kanyang mga sinasabi, ay inisip na lamang ni Lolo na baka ito'y wala sa kanyang tamang pag-iisip o di kaya'y nagbibiro lang sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad pauwi sa kanilang bahay. Ngunit sa kanyang pagtulog, sa kanyang malalim na pagkakahimping, ay nakita niya sa kanyang panaginip ang matandang lalaking yon na nasa dalampasigan ng isang islang hindi pamilyar sa kanya. Ang dalampasigang kinatatayuan nito ay mayroong mapuputing buhangin, asul na karagatan at nagtataglay ng luntiang kabuntukan, mapiberdeng mga dahon at mga naglalakihang matitibay na mga puno. Lolo, bakit po ako naririto? Anong klaseng isla ito? Katulad niyo po, bago lang din sa aking paningin ang islang ito. Teka lang po, ito po ba ang islang tinutukoy mo sa akin? Oo, iho. At huwag kang mag-alala. Malapit ka nang makarating dito at magiging totoo na itong mga nakikita mo. Unti-unting nawawala o naglalaho sa paningin ni Lolo ang magandang islang yon, maging ang misteryosong matanda, hanggang sa siya'y magising at sumagto pang hating gabi na ang oras ng mga pagkakataong yan. Palaginip lang pala, akala ko'y totoo na. Ang mga salitang pinaniniwalaan ni Lolo. Kinaumagahan nagpatuloy sa pangingisda si Lolo. Ngunit inabot siya ng isang hindi inaasahang trahedya sa malalim na karagatan. Biglang dumilim ang kalangitan. Umihip ang malakas na hangin na siyang naging dahilan ng paghampas ng alon sa kanyang bangkang disagwan. Nagpagewang-gewang na ang kanyang bangka hanggang sa hindi maglaoy tuluyan nang bumuhos ang malakas na ulan na siya pang bigla ang sinabayan ng paglangit-ngit ng kidlat at pagtagundong ng kulog. Nag-aalboroto na ang panahon. Nag-alala sina Lola at ang aking ama't mga tiyuhin at maging ang aking mga tiyahin kung saan sila'y mga bata pa noon sa masamang maaaring mangyari kay Lolo sa laot
Isinagwan ni Lolo ng isinagwan ang kanyang sagwan upang piliting makarating sa dalampasigan ng kanilang baryo. Ngunit sa kasamaang palad ay kumapal na ang hamog at mga usok sa ibabaw ng karagatan o sa mismong kanyang paligid, dahilan upang hindi na nga niya makita pa ang dalampasigan ng baryo. Lumalaki na rin ang alon. Diyos ko po, ito na yata ang aking katapusan. Dito na yata magtatapos ang aking buhay sa mismong karagatang ito bilang isang mangingisda. Mga anak, asawa ko, patawarin ninyo ako kung hindi na ako makababalik pa sa inyo. Patawad kung hindi ko na may bibigay sa inyong mga pangarap. Ang nauutal na pagkakasabi ni Lolo sa kanyang sarili dahil sa matinding lamig na kanyang nararamdaman, mas lalo pa nga siyang nawala ng pag-asang mabuhay pa o makaligtas sa masamang panahong yon nang makita niyang hinahatak na ng pressure o voltahe ng karagatan ng kanyang bangka. Palayo sa kanyang kinaroroonan, walang ibang ginawa noon si Lolo kundi ang magdasal ng magdasal dahil hindi na niya kaya pang magsagwan. Dahil sa matinding ginaw, namamanhid na rin ang kanyang katawan. Kitang-kita niya sa kung papaanong hinihila ng dagat ang kanyang bangkang disagwan papalayo. Dahil sa matinding ginaw at takot na hindi kinaya pa ni Lolo, ay nawalan siya ng malay tao. Itilat mo, ihiw, ang iyong mga mata. Nasaan ako? Kaninong bahay ito? Isang magarang silid na merong mga mamahaling kagamitan. Sino po kayo at bakit ako naririto? Anong lugar po ba ito? Nakita ka ng aking mga kasama na walang malay sa dalampasigan. Katabi ng iyong bangka, pero huwag ka nang mag-alala. Ligtas ka na ngayon. Binihisan ka na ng aking mga kasama. Tama, naalala ko na. Hinabot ako ng masamang panahon sa malalim na dagat hanggang sa ako'y nakatulog. Sa tingin ko hindi ka nakatulog. Nawalan ka ng malay tao. Kaya mo bang tumayo? Kung kaya mo, tumayo ka at sumunod sa akin. Saluhan mo kaming kumain. Sinubukang tumayo ni Lolo at nagawa niya yun. Sumunod siya sa mamang tumulong sa kanya. At do'y mas lalo pang namangha si Lolo sa mga nakita niyang mga gintong kasangkapan sa malapalasyong tahanang yon. Mga antigo at matitibay na mga kasangkapan, mga misa at mga upuan, mga dekorasyong lahat ay gawa sa purong ginto, mga taong paruot parito at abala sa kani-kanilang mga ginagawa. Mayaman po pala kayo. Oo, iho. Kung ano ang nakikita mo ngayon ay totoo yun. Nga pala, ako si Gomor, kung tawagin ng aking mga kasama. At ako ang kanilang kinikilalang pinuno. Huwag kang mag-alala, makababalik ka rin sa inyo sa oras na maayos na ang kalagayan mo. Nagpasalamat ng paulit-ulit si Lolo sa kanya. Matapos niyang magpakilala, ngunit masyado pang namangha si Lolo sa bisang punong-puno ng maraming mga pagkain, masasarap at iba't ibang mga uri ng mga prutas. Huwag ka nang mahiya, kumain ka sa anumang maibigan mong mga pagkain. Walang bayad yan. Bisita ka namin sa aming lugar. Kaya naman ay marapat lang na ikaw ay aming ituring na maayos. Dahil alam namin yun din ang gagawin mo sa amin sa oras na kami naman ay mapadpad sa inyong lugar. Opo, yun po talaga ang igaganti ko sa inyo. Kumain ka, maliban lang sa mga pagkaang iyon, yung nakikita mong nasa kabilang mesa. Dahil ang mga pagkaang iyon ay para lamang sa mga bisitang hindi mo kagaya. Gustuhin man ni Lolong itanong sa kanya kung anong ibig sabihin ito sa kanya ng mga bisitang hindi niya katulad, ngunit sa hindi niya maipaliwanag na pangyayari, tila ba'y may enerhiyang kumukontrol noon sa kanya. Kumain siya at nagpakabusog sa mga pagkaing maibigan niya at pagkatapos noon, may tatanong lang po sana ako sa inyo, Pinunong Gomor. Anong lugar po ba ito? Parang ang payapa ng lugar na ito at masisipag ang mga kasama niyo. Kung gusto mong malaman ang mga kasagutan, sige, sumunod ka sa akin. Dadalhin kita sa labas ng aming tahanan. Bumukas bigla ang magarang pintuan at dooy bumungad kay Lolo ang magandang paligid, mga iba't ibang mga matitibay na mga punong kahoy, mga bulaklak na bago lamang sa kanyang paningin, lunti ang kabuntukan, berdeng mga dahon, malinaw na tubig sa batis. At kung ito'y ilalaraw ay parang isa itong paraiso
sa kanyang paningin. Dinala rin siya ng pinunong sigumor sa dalampasigan ng karagatan at ipinakita nito sa kanya ang kanyang bangka. At do'y nagtaka si Lolo dahil ang kanyang bangka ay walang ni isang sira sa kabila ng malakas na alon na humahampas sa kanyang bangka at kompleto ang mga kagamitang pandagat. Sa loob noon, asul na karagatan, malinis at puting buhangin sa dalampasigan. Ang ganda ng islang ito at matatawag talagang isa itong paraiso. Pero teka lang, hindi. Tama, naaalala ko na. Para pang minsan na akong nakarating sa islang ito sa aking panaginip. At nang ipinaling ni Lolo ang kanyang paningin sa kanyang likuran sa pinunong sigumor, ay do'y iba na ang kanyang nakita. Hindi sigumor na isang may mag-isig na pangangatawan, kundi ang matandang lalaki na nakita niya sa kanyang panaginip at nakasalubong niya sa madilim na daan at nakausap. Ikaw po, Lolo. Oo, iho. At ngayon hindi na ito isang panaginip, kundi totoo na ang lahat ng ito. Ang ibig niyo po bang sabihin ay totoong naririto na ako sa isla ng mga engkanto? Kung ganoon po'y isa ka pong... Oo, iho. Ako si Kamor. Nagbalat kayo bilang isang matandang lalaki upang personal kang makausap. Sa inyong lugar. Kayo rin po bang may kagagawan kung bakit ako inabot ng masamang panahon sa karagatan? Hindi, iho. Yun talaga'y nakatakdang mangyari sa'yo. At yun din ang magiging daan upang ikaw ay makarating sa nakatagong islang ito. Itong inahing manok na ito ay ibibigay ko sa'yo. At ang tandang na yon na pagala-gala ang asawa ng inahing ito. Katulad ng mundo nyo, iho, may mga hayop rin dito sa aming mundo. Pagkarating mo sa inyong baryo, 2 o 3 araw lang ay mangingitlog na ang inahing ito. At sa oras na yun ay mabisa na, doon na magsisimula ang sinasabi ko sa iyong subukan mong mag-alaga ng mga panabong upang magkaroon ng katuparan ng magandang pangarap mo sa iyong pamilya. Walang makakatalo sa mga sisiw na ibibigay sa iyo ng inahing ito. Sa oras na ang mga ito ay magiging isa ng panabong, pagdating ng araw, iwasan mo lang na maikwento sa mga tao, iho, na ikaw na isang sabungerong mangingisda ay napadpad sa isla ng mga engkanto at pinagkalooban ng isang inahing manok. Yan po talaga ang iiwasan kong mangyari, Lolo. Pangako. May isa lamang akong sasabihin sa iyo. Tandaan mo ito. Hindi lamang sa pagsasabong maaari mong maibigay sa mga anak mo ang mga pangarap nila, dahil may iba pang paraan at sana'y mapagtanto mo yon sa tamang panahon. At nang nasa kamay na nga ni Lolo ang inahing manok na yon, ay bigla na lamang naglaho sa kanyang paningin ng matanda, maging ang lahat ng mga bagay-bagay sa paligid. At natagpuan niya ang kanyang sariling palutang-lutang na sakay ng kanyang bangkang disagwan sa kalmadong karagatan. At maaliwalas na ang panahon kung saan siya inabot ng unos, at sa loob ng kanyang bangka ay naroon ang inahing manok at ang nasabing tandang nabigay sa kanya ng pinuno o hari ng mga engkanto. At nagbalat kayong si Lolo Gomor. At nang makarating na nga ang bangkang disagwang sinasakyan ni Lolo Delfin sa dalampasigan, nakita kaagad siya ng ilang mga mandaragat ng kanilang baryo. Teka lamang, parang Romeo. Hindi ba si Delfin yung nasa bangkang yon? Oo nga, pare. Siya nga yan, teka lang. Buhay siya. Hindi ba tapos-tapang siya'y nawawala dahil inabot siya ng masamang panahon sa karagatan? Pare, mag-iisang linggo na magmula nang mangyari yon. Tama ka, pare, pero buhay na buhay si Delfin. At hayon, tingnan mo, naglalakad na siya pauwi sa kanilang bahay at parang may hawak siyang isang inahing manok. Oo nga, pare. Nako, tiyak na magugulat ang kanyang pamilya sa kanyang pagbabalik. Totoo at nangyari ang mga sinabing yun ng isa sa kanyang mga kababaryong nakakita kay Lolo Delfin, dahil halos mahimatay sa pinaghalong emosyon si Lola at maging si Naitay. Emosyong gulat at saya sa kanyang pagbabalik. Magmula sa isang linggong pagkawala ni Lolo Delfin,
Itay, papaano po kayo nakabalik? Saan po kayo nanggaling at ano pong nangyari sa inyo? Ang gulat na gulat na tanong ng Noay binata pang si Itay kay Lolo Delfin. Bagay na labis na mga kinagulat yon ni Lolo Delfin dahil Anong isang linggo? Isang linggo akong nawawala. Ang pagkakalam ko, isang araw lang akong hindi nakauwi. Magmula nang inabot ako ng masamang pag-alboruto ng panahon sa karagatan. Ngunit nang ipinaliwanag sa kanya ng kanyang mga anak na totoong isang linggo na halos siyang nawawala, ay do'y naniwala na nga si Lolo Delfin na totoo ang mga sinasabi ng mga ito. Nagtaka pa sila dahil merong dalang isang inahing manok si Lolo, at sa halip na sabihin niya ang totoo sa kanyang pamilya na siya'y napadpad sa isla ng mga engkanto, ay mas minabuti na lang ni Lolong ilihim na yon. Mga anak, napadpad ang aking bangkang. Mga anak, napadpad ang aking bangkang. Nang ito'y tinangay ng malakas na voltahe ng karagatan sa isang dalampasigan ng ating kadikit baryo, kung saan ay malayo yon sa mga kabahayan. Doon muna ako nagpalipas ng mga ilang araw, at ang dahilan kaya may dala akong isang inahing ito. Dahil sa ito'y nakita ko sa isang gubat habang ako'y naghahanap ng mga prutas. Hinuli ko ito at naisip kong dalhin rito. Pinaniwalaan ng kanyang pamilya si Lolo at hindi na importante pa sa kanila kung saan nakuha ni Lolo ang inahing manok na yon, dahil para sa kanila ang mahalaga'y kapiling na muli nila si Lolo. Mabilis na kumalat sa kanilang baryo ang pagpabalik ni Lolo Delfin, samantalang sa tulong ng mga anak ni Lolo na sina Itay Raul ay bumuo sila ng isang kulungan para doon ikulong ang inahing manok na dala ni Lolo Delfin. Nagpatuloy sa pangingisda si Lolo at nakapagtatakang tila ba'y naging maamo sa kanya ang mga isda, dahil magmula nang siya'y mapadpad sa isla ng mga engkanto at mangisda ay naging mabiyaya na sa kanya ang karagatan. Walang araw na pumapalaot si Lolo na wala itong dalang maraming huling mga isda, mga iba't ibang uri ng mga isda. Nagpatuloy ang swerteng yon ni Lolo sa pangingisda hanggang sa sumapit na nga ang mag-iisang buwan magmula nang bumalik si Lolo sa kanilang baryo, kasagsaga ng pagbuhos ng ulan. At gabi ng mga pagkakataong yon, nagpasyang lumabas si Lolo sa kanilang bahay, dala ang payong upang silipin sa kulungan ang inahing manok na bigay ng hari ng mga engkanto sa kanya. Do'y nagulat at nagtaka si Lolo dahil sa ito'y merong 7 mga itlog na kanyang nililimliman. Nagtataka man siya nagawa naman niyang matuwa dahil magkakaroon na ng katuparan na magkaroon ng mga alagang mga manok panabong. To make the story short, mas lalo pag natuwa si Lolo nang mapisa na ang 7 mga itlog na yon at naging mga sulog na ang mga ito, dahil walang ni isa man doon ang magiging inahin. Dahil sa lahat ng mga yon ay mga manok panabong o magiging mga tandang, 7 mga sulog na sa pagkakaalam ni Loloy, lahat ng yun ay mga matataas na uring mga apuhing panabong. Nakapagtataka ito. Ang mayahing panabong ni Paring Luciano ang bumarako sa inahing manok na ibinigay sa akin ng hari ng mga engkanto sa islang yon. Pero ba't lahat abuhin ang 7 mga sulog na ito? At hindi lamang basta-bastang mga abuhin, kundi ay matataas na uring mga panabong ito. Teka lang, nasaan na ang inahing manok na yon? Na andito lamang yon kanina. Magmula ng mga araw na yon at sa mga sumunod pang mga araw ay hindi na kailanman nakita pa ni Lolo ang nasabing inahing manok na yon na ibinigay sa kanya ng hari ng mga engkanto sa isla. Inisip na lang ni Lolo Delfin ay napapanahon na talagang mawala sa kanya, o di kaya binawi na yun sa kanya ng totoong nagmamay-ari noon, ang hari ng mga engkanto. Ganoon pa may nakaramdam si Lolo ng saya dahil magkakaroon na siya ng matatawag ng sariling pag-aaring mga alagang mga panabong. Sa patuloy pang paglipas ng mga araw, linggo at buwan, ay mas lalo pang nagiging mapustura ang mga sulog. Naging mga tandang na nga ang mga ito o mga panabong na. Bagay na ikinatuwa ni Lolo Luciano. Si Lolo Luciano matalik na kaibigan ni Lolo sa harapan ng inuman at palagi niyang nakakasama sa agmang lugar na mayroong mangyayaring salpukan, hanggang sa silang dalaway nagplanong mag-inuman sa mismong balkonahe.
nila Lolo Delfin at Doy. Hindi ba tama ako, paring Delpin? Masarap sa pakiramdam ng isang tulad nating sabongero ang merong inaasikaso at inaalaga ang panabong. Hindi katulad ng pupusta ka na lang sa isang panabong na hindi mo alam kung papaano ito ikinukondisyon ng kanyang amo. Kaya nangyayari, kadalasan talo ang pinupustahan mo. Ang sabi pa ni Lolo Luciano kay Lolo Delfin. Sa bagay, paring Luciano, may punto ka riyan. Masarap nga sa pakiramdam na inaalagaan mo sila. Hindi mo itinuturing na isa lamang hayop o isang panabong, kundi ang ituring mo silang isang kaibigan. Araw-araw mong inaalagaan at pinapakain at hindi sinasalbahe. Ang kanyang ugali ng isang sabongero sa kanyang alagang panabong, paring Delpin, ay magandang kombinasyon. Kaya nga tinawag natin silang mga alagang panabong para alagaan, di ba? At hindi upang saktan. Pareho lamang tayo, paring Delpin. Dahil ako man sa aking mga panabong ay ganoon rin. Nga pala, paring Delpin, may naisip ako. Ano yan, paring Luciano? Makikisuyo sana ako sa isa sa mga anak mong lalaki na kung pwede ba pumunta muna sila sa aming bahay at kunin sa loob ng aking kulungan ang aking hiraw na panabong at hingin na niya sa asawa ko ang mga gloves para sa mga panabong. Pare, wag mong sabing. Oo, pare, isa sa mga buhing mong yan na nakikita natin ngayon ang kakargahan natin ng gloves upang i-sparring sa aking hiraw. Nang sa ganoon ay makita natin kung papaano ang mga yan pumalo. Kasama yun, pre, sa paraan ng pagkukondisyon. Kasama yun, pre, sa paraan ng pagkukondisyon nating mga sabongero sa kanila. At dahil sa naisip ni Lolo na walang mali sa mga sinabi ng kanyang kaibigang kainuman, kung kaya't pinagbigyan niya ito at si Tay Raul ang kanyang tinawag at inutusang pumaroon sa bahay nila Lolo Luciano. At nang makuha na at madala ni Itay ang isang hiraw na panabong at ang mga gloves ay Doy. Paring Delpin, alam mo bang itong hawak kong hiraw na ito ay ito ang mas malakas pumalo at mas mabilis sa lahat kong mga panabong. At alam kong alam mo nang marami na itong naipanalong mga laban. Kaya naman, pare, ano pang iniintay mo? Lagyan mo na ito ng gloves at yun din ang ating gagawin sa isa sa mga abuhin mo. Sinunod ni Lolo si Lolo Luciano at isa sa mga abuhing panabong niya ang nilagyan niya ng gloves at nang magsimula na ngang magpagbaka ng hiraw at isa sa mga abuhin ni Lolo ay Doy. Terrible, imposible ito. Napakabilis, pare, at napakalakas pumalok ng abuhin mo, pre. Mabilis nang naiiwasan lahat ng mga pagpalo ng aking hiraw at mabilis rin at malakas itong gumanti ng mga pagpalo. Ngayon lang ako nakakita ng gantong uri ng panabong. Ang mga sinabing yun ni Lolo Luciano kay Lolo Delfin ayun din ang mga katagang naglalaro sa isip ni Lolo Delfin. Pareho silang namangha sa kakaibang ipinamamalas na galing ng abuhin ni Lolo at halos lahat ng 7 mga abuhin ni Lolo ay pare-pareho ang kakayahan sa larangan ng bakbakan. Pre, tamang-tama. Ngayong darating na linggo ay merong mangyayaring salpukan sa kabilang pareho. Sa mismong pareho nila Anoy. Ang sabi ni Lolo Luciano. Sa pareho nila Anoy? Hindi ba't si Anoy ang personal na magtatari ni Boss Solomon na merong mataas na uring panabong, isang fighter? At kung tawagin ay dalusaping sunog, sunog ang mga paa, kulay itim, maging ang kanyang tuka. Tampak, pare, tamang lahat ang mga sinabi mo at paniguradong hindi mawawala sa araw na yon si Boss Solomon. Kaya naman, pare, kung papayag ka sana ay isa sa mga abuhing mong yan ang ating dadalhin doon at ipapakita kay Boss Solomon. Ang sabi pa ni Lolo Luciano. At dahil sa naisip ni Lolo na para saan pat nag-alaga siya ng mga panabong kung hindi naman niya ito ihahanap ng makakatunggali, kung kaya't pumayag siya sa gustong mangyaring yon ni Lolo Luciano. At nang sumapit na nga ang araw na yon ay magkasama silang dalawang dumalo ng sabong sa baryo. Sa baryo nila Mang Matriano o mas kilala sa tawag na si Mang Anoy. Dala ni Lolo ang isa sa kanyang abuhing panabong. At nang sila'y makarating na nga ng sabungan, ay do'y hindi nga nagkamali itong si Lolo Luciano. Dahil nakita kaagad nila doon
si Mang Anoy at ang kanyang among pinaglilingkurang si Boss Solomon na mayroong hinihimas na isang mataas na uring dalusaping sunog. At katulad ng napag-usapan nilang dalaway, lumapit sila kina Boss Solomon. Anoy, ang dalawang ito, makikilala mo ba sila? Ang tanong ni Boss Solomon kay Mang Anoy. Opo, boss. Si Luciano yung may hawak na manabong na isang abuhin. At yung isa ay si Delphin. At pareho silang mga sabongerong taga-kabilang baryo. Luciano, ano ba nga atin? Ang sabi at tanong ni Mang Anoy kina Lolo Luciano at Lolo Delphin. At do'y sinabi ni Lolo Luciano sa kanilang gusto nilang ibangga sa kanilang dalusaping sunog ang abuhin ni Lolo Delphin. Kung sa bagay sa tingin ko'y may kakayahan yung iyong panabong sa aking dalusapi. Kaya't sige, pagharapin natin sila. Anoy, tawagin mo ang sintisyador ng sabungang ito at ipagbigay alam mo sa kanya ang napipintong bakbakan ng dalawang mga panabong na ito. Itong aking dalusaping sunog at ang abuhing yan. At ikaw naman, Delphin. Kayong dalawa, kumuha na kayo ng mga upahang magtataring. Magkakarga ng tari sa inyong abuhing yan. Si Mang Benitong isang upahang magtatari na naroroon ang kinuha nila Lolong magkakarga ng tari sa kaliwang paanan ng abuhing panabong. Kasunod noy, imbis na si Lolo Delphin ang papasok ng sabungan upang siyang magbibitaw sa kanyang abuhin, ay naisip ni Lolong si Lolo Luciano na lang ang gagawa ng kanyang papel. Sigurado ka, paring Delphin, na ako na ang gagawa ng iyong obligasyon? Oo, pare, dahil higit na mas nalubhasa ka sa larangang ito. Sige, pare, pero pagkakatandaan mo ito, markahan mo na ang araw na ito. Dahil tinitiyak ko sa iyong masasaksiyan ng lahat ng mga tao sa sabungang ito ang malalakas na mga pagpalo nitong abuhin mo. Ang sabi pang muli ni Lolo Luciano. Pagkapasok nila ng sabungay, naging abala kaagad ang Sintensyador at Cristo at iba pang mga namamahala ng sabungan ng baryo nila Mang Anoy sa pag-aasikaso sa mga perang pusta. Ganoon rin ang kasalukuyang makikita sa dalawang magtatari. Abala rin ang mga ito sa pagkakarga ng mga tari sa mga panabong. At pagkatapos noy, pinagharap na si Lolo Luciano at Boss Solomon sa gitnang bahagi ng sabungan, sa gitnang bahagi ng loob ng sabungan. At pagkatapos na gumanti ng mga pagtuka ng dalawang mga panabong, ay inalis kaagad nila ang mga kaluban ng mga tari at magkasabay nila itong binitawan. Masyadong namangha ang lahat ng mga tao sa abuhing panabong ni Lolo dahil pinayo kaagad nito ng mga malalakas na mga pagpalo ang kanyang katunggaling dalusaping sunog. Sa bawat pagtayo nito nariyan kaagad sa kanyang harapan ang abuhing panabong. Makailang beses nitong pinilit na iwasan ang mga pagpalo ng aming abuhin. Ngunit nabibigo ito hanggang sa ito'y makorner ng abuhin sa pinakang sulok ng sabungan. At doon ito pinagsawa ang ibaon ng abuhin ang kanyang kargadang tari sa iba't ibang parte ng kanyang katawan o sa katawan ng dalusaping sunog. Paktay kaagad ang dalusapi at hindi man lang nito nagawang gumanti ng pagpalo sa aming abuhin. Hindi man lang nagtagal ang pakbakan ng mga ito dahil naideklara kaagad ng Sintensyador ng sabungang panalo ang abuhin ni Lolo Delphin. Bagay na labis-labis na ikinatutuwa ng dalawang magkaibigan. Magmula noon ay nagpatuloy pa sa pagsasabong sina Lolo Delphin at si Lolo Luciano. Halos lahat ng kanyang mga abuhin na kanilang dalhin sa anumang sabungan ay nagdadala ng tagumpay sa kanilang dalawa. Walang nakakatalo sa mga ito, dahilan upang makilala si Lolo Delphin ng mga sabungero noon. Naging usap-usapan ang kanyang pangalan, lalo na ang kanyang 7 mga abuhing panabong. Marami ang nagsasabing marahil ay merong tangang mutya si Lolo para sa kanyang mga panabong. At ang iba naman sa mga ito nagsasabing baka raw isang engkantado ang mga panabong ni Lolo Delphin, kung kaya't walang nakakatalo doon. Ngunit dahil sa katanyagan o kasikatan ni Lolo sa pagiging isang sabungero, ay yun ang naging dahilan upang makalimot na nga siya sa pagiging isang mangingisda. Sa halip ay binuhay na nga niya ang pagiging sabungero.
hindi na siya pumapalaot. At ang Noe palaging magkainumang magkaibigan ay natuto nang makipag-inuman sa mga sabongero sa bawat lugar na kanilang pinupuntahan. Kung sino-sino na ang kanilang nakakaharap sa inuman at nakalimot na si Lolo na magtabi ng pera para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Nasilaw siya sa katanyagang tinatamasa hanggang sa tumama sa kanilang probinsya ang isang malakas na bagyo at halos gibain ng malakas na hangin ang kanilang tahanan. Lasing noon si Lolo Delfin at huli na nang maalala niya ang kanyang mga alagang panabong dahil nang sila'y bumalik sa kanilang tahanan, nang sila'y manatili sa evacuation, ay nawawala na ang kanyang 7 mga panabong. Nakabukas na ang mga kulungan ng mga ito at wala ring makikitang bakas na sila yung ninakaw. Nakasarado ang pintuang bakod at merong kadina nang ito'y kanilang iniwan. Kasalanan ko ito. Hindi man lang ako nagtabi ng kahit ni kaunting pera sa bawat na ipapanalo ng aking mga panabong. Naubos lamang lahat ng iyon sa mga masasarap na mga pulutan, mga mamahaling alak, na halos ay araw-araw kong ipinapainom sa mga kainuman kong ang totoo yang ipa sa kanila'y hindi ko naman talaga kilala. Masyado akong naging kampante at inisip kong walang hangganan ang lahat. Ngayon, papaano ako magsisimula? Papaano na ang kinabukasan ng aking mga anak? Ang sabi ni Lolo sa kanyang sarili habang sila'y nagpapahinga sa kanilang silid tulugan at gabi na ng mga sandaling yon. At nang siya'y makatulog, ay dinalaw siya sa kanyang panaginip ng hari ng mga engkanto. Delfin, hindi ba't sinabi ko sa iyo noon na mayroon pang ibang magandang paraan upang maibigay mo ang magandang kinabukasan ng mga anak mo at hindi umasa sa sabong lang at ikaw lang ang makakatukla sa sarili mo? Kung ano yun, Delfin? Nang magising si Lolo, ay do'y napagtanto niyang bumalik sa nooy dati niyang araw-araw na ginagawa, ang pumalaot at mangisda, dahil yun ang paraang sinasabi ng hari ng mga engkanto. Nagpapasalamat pa rin ako na wala man sa akin ang mga panabong ko noon, pero ang swerte ng karagatan para sa akin ay nagpatuloy. Araw-araw pa rin akong binibigyan ng maraming huli noon ng karagatan, at yun ang ginamit namin ng lola nyo, mga apo, upang makapagtapos ang inyong mga magulang sa bawat kurusong ninais nila. Ang sabi sa amin ni Lolo Delfin nang siya'y nasa edad ng 71 at siya'y nasa aming poder na o sa poder na ng aking amang si Itay Raul. At dito po mga kamundo, nagtatapos ang ating magandang kwentong ito at sana po inyong kapulutan ng aral. Maraming salamat po sa mga nag-like, nag-share ng ating mga kwento sa kanilang mga Facebook, sa mga hindi nag-i-skip ng ating mga ads, at sa mga bagong subscribers. Shoutout po sa inyong lahat mga kamundo. Hanggang sa muli po nating kwentuhan. Maraming salamat pong muli, mga mahal kong kamundo. At magandang araw o gabi po sa inyong lahat.